Samantala, updates sa repatriation efforts at iba pang programa para sa mga OFW ating pag-uusapan kasama si Overseas Workers Welfare Administration Administrator Attorney Patricia Yvonne P.Y. Kaunan. Admin P.Y., magandang tanghali po. Welcome back sa Bagong Pilipinas Ngayon. Magandang tanghali Joshua at magandang tanghali Yusek Marge. Magandang tanghali mula sa Japan. Admin, ano po ang kasalukuyang sitwasyon ng ating mga kababayan sa Middle East ngayon at kailan po ang inaasahang susunod na repatriation? Nakagaling lang po namin ni Secretary Hans Leo J. Kakdak sa Kuwait kung saan kasabay namin umuwi ang mahigit 320 na ating mga kababayan mula sa Kuwait. Sa Kuwait pa lamang, no, naka 3,000 na tayo na natulungan ng ating pamahalaan, ng DMW, OWA at of course ang Department of Foreign Affairs sa repatriation. Masabi ko lang, no, before yung sa Kuwait, medyo doon pa rin tayo nakafocus ngayon on the part of OWA kasi yung airspace medyo limitado pa rin, no. Kaya yung iba nating mga repatriation flights ay nanggagaling pa rin ng Dammam or ng Manama sa Bahrain. Dahil limitado yung flights, no. But at that time nung pumunta kami ni Sec Hans, may Kuwait Air, no, na tayo ay in-engage ng OWA to become a special flight at nakauwi tayo ng 320 plus ng ating mga kababayan. As of now, no, as we speak, meron tayong over 10,000 na mga kababayan na napauwi na, mga OFWs at kanilang dependents. At sunod-sunod yung ating mga repatriation flights. Merong more than 100 galing Dubai na inaasahan tayong bumalik by June 5. Okay. Admin PY, paano po pinaghahandaan ng OWA at DMW ang posible pang pagdami ng mga OFWs na magpaparepatriate dahil nga po sa tensyon sa gitnang silangan? Yusek March, we always stand ready dito sa ganitong klaseng mga sitwasyon. Hindi na bago ito sa OWA at sa DMW, no? Of course, dati nung pandemic, over 1 million ang inuwi ng OWA ng ating pamahalaan. At ngayon, we stand ready because we have the Emergency Repatriation Fund sa OWA at ang Action Fund sa DMW. Admittedly, no, nababawasan ito dahil ginawa nating operations since March. Pero nakasuporta ang Department of Budget and Management, ang DBM, ang pamahalaan sa atin. At pinaghahandaan natin ito by making sure na yung resources natin ay sapat dahil hindi lamang tayo nagbubook ng flights, no. Yusek March, pati yung flights sila papunta sa probinsya. So mula abroad hanggang makarating sa kanila, sila sa bahay nila, buong suporta ng pamahalaan. At hindi lamang yon, ngayon pati yung reintegration o yung paghanap nila ng trabaho or oportunidad sa negosyo ay binibigyan din natin ng resources. Hindi lamang ng DMW at OWA, pati yung iba't ibang mga ahensya. Admin, kaugnay naman po ng pagpapalawak ng mga reintegration services. Pakipaliwanag po itong Expanded Tertiary Education Equivalency and Accreditation Program. Paano po ito makakatulong sa ating mga OFWs na muli mag-uumpisa ng kanilang buhay dito sa Pilipinas? Excited tayong lahat dito sa partnership natin with CHET, yung ETIAP. For the longest time, ang OWA ay known to give scholarships sa mga anak ng OFWs. Ngayon, ang unang pagkakataon sa pamahalaan ng ating mahal na Pangulo, ang OWA ay nagbibigay ngayon ng scholarship para sa mga OFWs mismo. Tinatanong nga ako bakit importante ito. Pero siguro masimulan ko na lang sa kwento ng mga kababayan natin sa Saudi Arabia na nagtatrabaho sa mga engineering firms. Ngunit hindi sila nakatapos ng engineering course. Pero umabot na rin ng dekada yung kanilang experience. At dahil sa ETIAP program, magkakaroon sila ng pagkakataon na magkaroon ng college degree in engineering at leading to sa kanilang pagkuha rin ng kanilang licensure exam. Pero in 6 months to 2 years, nakadepende or makikredit yung kanilang actual experience. At dahil ito sa ETIAP, na ang batas ay napasa ngayong panahon ng ating mahal na Pangulo,
At ang suporta ng OWA dito ay ang pagbigay ng educational assistance or scholarship sa ating mga OFWs, no, na nais na matapos yung kanilang pag-aaral. At pag natapos nila ito, it will open up more opportunities for them. Promotion sa kanilang current na trabaho or oportunidad na bumalik sa Pilipinas at maghanap ng mas magandang trabaho para sa kanila. Admin PY, no, nabanggit niyo nga kasama sa mga inahahandog ang livelihood assistance, upskilling at training programs. Ano po ba yung mga pinakamadalas na hinihiling ng ating mga repatriated OFWs pagdating sa kabuhayan o hanap buhay? Yusek March, nagagawa tayo ng survey. Lahat ng umuuwi, tinatanong talaga natin ano yung mga kailangan nila, ano yung kanilang educational background, ano ang kanilang training na nakuha, saan nila gusto magtrabaho. Admittedly, dun sa mga sinurvey natin, which is almost 90% ng ating mga napauwi na ating mga kababayan, close to 70% ang naghahanap pa rin ng trabaho abroad. So, but meron ding porsyento na naghahanap din ng trabaho dito at gusto ring magnegosyo. Kaya, nakafocus tayo sa pagbigay ng mga upskilling opportunities. Anong ibig sabihin nito? Isang kababayan natin na domestic worker na sumisweldo lamang ng 400 to 500 US dollars ay gusto nating suportahan sa OWA at ng TESDA ng training, ng scholarship para maging caregiver, for example. Pero ang nagiging reklamo nila or nagiging obstacle dito is hindi naman tumitigil yung kanilang pagiging breadwinner. So ang partnership natin with TESDA, ang TESDA ang magbibigay ng scholarship at may allowance sila. I think ang allowance nila is 160 a day. Ngunit ang OWA ang magbibigay ng allowance every month, no, hanggang matapos nila yung kanilang caregiving course. And of course, through DMW and DOLE, yung employment facilitation. Before I joined OWA, I was in charge of international cooperation sa DMW. So very aware ako na ang sweldo ng caregiver, for example, sa Europe, ay nasa 1,500 to 2,000 euros. So kung mako-compare mo ito sa 400 to 500 US dollars, napakalaking diferensya. At dito mismo sa ating bayan, no, sa Pilipinas, malaki rin yung demand for caregivers. So, ang hope natin is with upskilling and employment facilitation pathway, mas magiging madali yung pag-adjust ng ating mga bumabalik na mga OFWs sa Pilipinas at mas dadami yung kanilang opportunities para mapabuti yung kanilang buhay at ang kanilang pamilya. Okay. Admin, ilan na nga po sa mga repatriated OFWs ang nabigyan nyo na po ng post-repatriation services gaya ng reintegration at yung nabanggit nyo po na upskilling, employment facilitation. Kumusta po yung feedback na nakukuha nyo mula sa kanila? Are they satisfied somehow? Every year naman kami sa OWA, we provide reintegration assistance to over 25,000 of our returning OFWs. Ang una naming binibigay sa kanila sa pag-uwi, kalinga muna, psychosocial counseling. Marami tayong mga kababayan na na-trauma sila kasi kinikwento nila sa akin nung nagpunta ako ng Saudi Arabia mid-March. Nakita ko mismo yung gulat nila na parang nung pagdating nila ng Riyadh, coming from Kuwait, Bahrain, Qatar, hindi na tumutunog yung cellphones nila. And in fact, even when the president interview them, no, or talk to them nung sinalubong ni Presidente, naikwento nila yung ganito nilang experience, yung trauma nila. So kami sa OWA, sa DMW, yun ang una naming binibigay sa kanila. Hindi lamang yung financial assistance kasi wala o naputol yung trabaho nila, but yung pagkalinga sa kanila. Ang experience namin, after 2 to 3 months, saka sila babalik sa amin to seek livelihood opportunities. At marami na rin tayong mga natulungan ng mga OFWs na bumalik na ngayon ay mga negosyante na or nakahanap na ng trabaho. Ang hiling na lang nila, lalo na yung iba nating mga kababayan, ay sana mas tuloy-tuloy at mas komprehensibo dahil hindi lamang sa NCR or sa Cebu or sa Davao, nandun yung mga kababayan natin, nandun din sila sa mga probinsya, lalo na yung ating mga OFWs na bumalik. Kaya nakikiisa kami sa National Reintegration Network Caravan na ginagawa o nililid ng Department of Migrant Workers at iba pang mga NRN partners katulad ng DTI, ng DA,
ng DOST at marami pa pong ahensya at departments na umiikot ngayon. At yung isa nga po nating NRN Fair sa Tacloban ay mismo ang ating Pangulo ang nakahalubilo ng ating mga bumalik na mga OFWs. Okay. Admin, no, speaking of livelihood, pinalakas din ang loan facilitation program para sa ating mga kababayang OFW. Can you tell us more about it? And gaano po ba kahalaga ang programang ito? Nagpapasalamat tayo kay DTI Secretary Chris Roque at ang SB Corp. DTI SB Corp, mga kababayan ng SB Corp ay attached ito sa DTI, isang GOCC. At ngayon nag-allot sila ng 2 bilyong piso na available through loans para sa ating mga kababayang OFWs na gustong magnegosyo or meron ng negosyo, gustong palakihin ang kanilang mga negosyo. Napakaganda ng terms, no? Unahin ko na lang siguro para sa mga unang una pa lamang na maglo-loan sa SB Corp, no? Nag-o-offer sila ng micro loans ng 30,000 to 300,000 at 1% interest lamang on diminishing balance. So napakababa nitong interest na ito. At meron din sila para sa mga gusto magsimula ng franchise. Yusek March, marami tayong OFWs na gusto magkaroon ng maliit na negosyong pasimula ng mga prangkisa, ng mga sikat na mga carts at kung ano-ano pa, ay tumutulong din ng SB Corp, no? In fact, for franchising, ang nilalabas ng OFW ay 20% at ang 80% ay pwede nilang utangin sa SB Corp. So, malakas ang partnership natin with DTI at ng SB Corp dahil ang OWA ay nagbibigay ng startup capital. Under the Balik Pinas, Balik Hanap Buhay program, tinutulungan natin ang mga OWA members na magsimula ng negosyo. Pero dati, limitado kami kasi one-time grant lamang ito. Hindi utang ang sa OWA bigay ito or grant. Pero ang problema, pag may negosyo ka, kailangan mo ng additional capital. In fact, pag lumalaki yung negosyo mo, maganda ang benta, mas kailangan mo ng kapital. At dito papasok ang DTI SB Corp na magbibigay ng expansion capital, additional capital. Marami na tayong mga kababayan na nabigyan na ng tulong ng DTI SB Corp at sa huli ko sa kanilang meeting, nung umpisa daw ay mga halos sabihin na natin 50 to 100 yung nag-a-apply sa kanila na OFW for loans sa isang araw, Yusek March. Ngayon daw umaabot na ng 1,000. So marami na po nag-a-apply para sa pagpapalaki ng kanilang negosyo through loans at napakababa po ng interest. 1% on base pa yan sa diminishing balance. So less than 12% a year yung interest na binibigay ng ating SB Corp, which is, ano po yan, government po yan. Okay. Admin, hingi na rin po kami ng update sa Alagang OWA Serbisyo Caravan. Saan bansa na po ito nailunsad at ano pa po ang aasahan ng ating mga kababayang OFW sa programang ito? Huli po natin itong ginawa sa Kuala Lumpur at halos over 4,000 po na ating mga OFWs ang nakinabang sa iba't ibang serbisyo ng ating mga kababayan. Pwede ko po ba i-special shoutout ang serbisyo ng Land Transportation Office, ang LTO, na kung saan nagkakaroon ng driver's renewal at ID on the spot abroad ang ating mga kababayang OFWs na napakalaking tulong po sa kanila dahil marami po sa kanila mga drivers din abroad na nire-require din na valid yung kanilang driver's license. Marami pong humihingi ng serbisyo or serbisyo caravan para sa ating mga kababayan. Kaya tutuloy-tuloy lang po natin ito. Naantala lang po, Joshua, Yusek March, dahil sa nangyari pong gulo sa gitnang silangan. Pero sa ibang parte po ng ating mundo, kung saan marami pa rin mga OFWs, katulad sa Hong Kong, pinaplano rin po natin sa Hong Kong, sa Japan, this coming June ay pupunta rin po tayo, ang OWA. Meron din po tayo, of course, marami tayong mga kababayan sa Poland, sa Croatia, sa Czech Republic, sa Hungary. Meron nga tayong government-to-government hiring doon. At sa iba pang lugar, kailangan nating balikan yung Singapore at Malaysia kung saan tayo maraming mga kababayan na OFWs. Okay.
Admin PY, sa ibang usapin naman po, no, bilang bahagi ng state visit ngayon ni Pangulong Marcos Jr. sa Japan, nakatakda siyang bisitahin ang Filipino community. Ano po kaya ang handog ng Pangulo sa ating mga kababayan dyan po sa Japan? Ngayong araw po, no, inaasahan po natin yung itong magagandang mga plano at kitang-kita naman po sa araw-araw na pagtatrabaho ng ating mahal na Pangulo ang pagbabago sa pamahalaan at yung ating po mga benepisyo na binibigay at nakikita mga programa, yan po ang ihahatid ng ating mahal na Pangulo. We will also have an opportunity to meet with the shipping industry po dito na alam nyo, Yusek March, 70% no, ng kadete sa mga Japanese owned na mga vessels ay Pilipino po. Ganon po ang kanilang tiwala sa ating pong mga marino. And malaking market po, almost as I said, over 70%. So makikita po dito yung mensahe, of course, ng ating Pangulo, how proud he is. Lagi niya po yung sinasabi sa kanyang mga talumpati before the PhilCom. How proud he is of our OFWs at tuloy-tuloy lang po ang kanya pong direktiba sa amin ni Secretary Hans Kakdak na ibigay ang buong serbisyo, make our services accessible at makatao para sa ating pong mga kababayan, mga OFWs at syempre yung kanilang mga pamilya. Alright, panghuli na lamang po, Admin PY, mensahe niyo po sa ating mga kababayang OFW at kanilang mga pamilya dito sa ating bansa. Tuloy-tuloy lang po ang ating pamahalaan sa pagbigay ng mga bagong programa, mas malakas na mga programa. Yan po ang direktiba ng ating mahal na Pangulo. Sabi niya po sa amin, naalala ko pa no nung nandito pa si Sec Toots at ngayon na si Sec Hans, lagi niya kaming nire-remind, do not forget about the children of the OFWs. Kaya panghuli na lang pong balita, ngayong taon, for the first time sa history ng OWA, over 44 years na history ng OWA, tayo po ay mag-o-open ng pinakamaraming slots sa panahon po ni Presidente Marcos. Additional 10,000 scholarship slots. So dati po, pa-500 lang ang binubuksan or 1,000. Ngayon po, 10,000 for this year. This will increase the number of scholars ng OWA from 15,000 to 25,000. So isa po ito sa mga abilin ng ating mahal na Pangulo, aside from the different programs po na nakikita ninyo, lalong-lalo na po yung pag-aruga natin sa ating mga kababayan na nanggaling sa gitnang silangan at kailangang umuwi dahil po sa kaguluhan doon. Maasahan niyo po kami ng Department of Migrant Workers at ng OWA na lagi pong nandito para sa inyo. Maraming salamat po. Maraming salamat po sa inyong oras, OWA Administrator Attorney Patricia Yvonne PY Kaunan.